natin yung biblical basis, no, sa association, na meron talagang associational practices sa New Testament. At nakita natin last time ano yung mga obligation ng association sa iglesia. At nakita natin kasama doon yung financial, yung pulpit support, kung darating ang panahon na walang pastor, walang magtuturo sa isang iglesia, spiritual advices, dito natin ito makukuha sa association. Now, ngayon naman mga kapatid, this is the last. Babalik na tayo doon sa series natin sa Sabbath, no? Sabbath at Exile, no? Doon tayo babalik. Pero before that, gusto ko munang ituro itong ano naman yung in-expect sa atin ng association, no? Ano yung mga duty, responsibility ng iglesia doon sa associational body. And most of the things na ituturo ko dito mga kapatid, nakuha ko sa minutes mismo ng mga association records noong 17th century. So, inopen ko yung kanilang mga minutes, ang kanilang records, at nakikita ko yung mga practices nila na very helpful din sa atin na may apply. Naturo ko na to sa association, nasa pang-anim na ako na series doon, pero di ko na itatakol yung mga finances doon, sa association na lang yon. Pero ito sa church, very relevant, no? So, first and foremost, no, important to understand na nakikita ng mga particular Baptist. Pag sinabi nating mga particular Baptist, mga kapatid, sila yung framers ng confession. Okay? Yung 1689 London Baptist Confession of Faith natin, sila yung mga Baptist na nag-frame nito or association din ang bumuo ng 1689 confession, no? Naggrupo-grupo sila together, nag-associate sila para gumawa ng confession. Now, they call themselves particular Baptists kasi iba sila sa general Baptist. Meron kasi mga Baptist na naniniwala sa general atonement, no? Na namatay si Kristo para sa lahat ng tao. No, yun yung mga general Baptist. Ngayon, may nag-adhere pa niyan, mga Bible Baptist, no? Dito sila nagmula sa side ng general Baptist. Pero itong particular Baptist, ito yung mga Calvinist, no? Na he died for the elect, kaya particular, no? So, kaya particular Baptist sila. Ito yung pinanggalingan ng mga Reformed Baptist, no? So, sa kanila, nung ika-17th century, nakikita nila mga kapatid itong analogy o pagkakatulad sa pagitan ng iglesia kaugnay ng kanyang mga individual na kasapi. The church with its individual members on the one hand, and on the other hand, ang association or itong samahan in relation to their member churches. No? Kung dito sa lokal na iglesia, ang member natin, individual na tao, individual na member. Sa association naman, ang membro, hindi yung messenger, yung church, no? So for example, doon sa ARBC Calabarzon, no? Isang association yan. Ang member yan, Trinity Bible Church, Providence Reformed Baptist Church, STRBC. Ang mga member nila, churches, okay? Pero may representative lang, no? Kaya magpapadala tayo doon ni Deacon Benji as our messenger. Sinasabi nila na how the church, local church, how the relation is between members and the church, similar daw din sa relasyon ng association sa mga iglesia na miyembro. Now, titingnan natin dito sa nakuha kong napaka-helpful nito na libro, mga kapatid, no? Ito ay doctoral studies ni Ian Birch. Ito ay, mga kapatid, polity ng mga English Calvinistic Baptist noong 1640 to 1660 talaga, no? Yan yung scope ng kanyang pag-aaral. At sinabi niya, nakita niya, na-observe niya sa mga particular Baptist, no, na they see a parallel, so merong pagkakatugma, pagkakapareha daw, exists between a local church, tayo, local na simbahan, iglesia, and an association of churches. So meron silang pagkakatugma, meron silang pagkakapareha. Since in both cases,
individual members together comprise the body of Christ, whether local or translocal. Ang rason kung bakit meron din silang pagkakatugma, mga kapatid, itong local church, association, kasi both itong dalawa, binubuo nila ang body of Christ. So ang body of Christ, mga kapatid, may dalawang expression yan, no? Local church at churches association, no, mga kapatid. It's just that the association does not have authority. Ang local church lang, kaya independent ang local church. Advisory council lang ito. Pero both of these two groups, itong collective body na ito, mga expression yun sa universal body of Christ, no? And makita natin sa Ephesians 1:22 na si Christ daw ang church daw ang body ni Christ. Right? Ang katawan ni Kristo. Iisipin natin, if we are the body of Christ, tayo lang ba ang body ni Kristo? We don't say that, right? We say na body tayo ni Kristo, pero yung ibang mga iglesia, katawan din sila ni Kristo. Maraming mga manifestation ang body of Christ, no? Makikita din natin yan sa Ephesians 5:23 na si Kristo ang head ng church, no? Pero we know na hindi lang tayo yung iglesia na He is the head of. So, important to note here first and foremost na malinaw ang sinabi ng Biblia na hindi lamang head si Christ ng isang lokal na iglesia, kundi ng lahat ng lokal na iglesia na tapat na nagtuturo ng Ebanghelyo at ng mga ordinansang itinatag ng Biblia. So, as long as ang isang iglesia, tapat siyang nagtuturo ng Ebanghelyo, tama yung ordinansa niya, katawan din po yun ni Kristo. Maraming mga lokal na iglesia na katawan ni Kristo. Sa makatuwid, ang lahat ng lokal na iglesia ay united in Christ, no? In union with Christ bilang kanilang ulo. At dahil dito, ang lahat ng mga lokal na iglesia ay nararapat din na may formal na ugnayan at pagkakaisa. So, as each church is in union with Christ, so each church is in communion with one another. So, gagawin natin, di ba, sa Lord's Supper, we declare that we are in union with Christ and in communion with each members. Di ba? Di ba yung ginagawa natin, naniniwala tayo sa church na yan? So, ganun din po dito sa association, no? Ang each church, dapat meron silang communion sa isa't isa, pagkakaisa, meron silang ugnayan. So, sabi pa nga ni Pastor Noel, no? No church is an island. Hindi dinisenyo ang church na maging isolated, no? Yun yung pag-aralan natin. Although ang church independent, it doesn't mean na isolated siya. Na isasara niya yung kanyang isipan o kanyang tenga sa mga advice ng ibang churches. No, we need one another. Dito sa 1 Corinthians 1:2, makikita natin, sinabi dito ni Pablo, to the church of God that is in Corinth. Ito yung church ng Diyos sa Corinto. To those sanctified in Christ Jesus, tinawag na maging banal, called to be saints. At sabi dito, together, pansin nyo, ng term? Together with all those who in every place. Hindi lang yung church ng Corinth, but together sila sa iba't ibang mga churches in every place. Call upon the name of our Lord Jesus Christ, both their Lord and ours. Itong mga iglesyang ito, together itong tinawag, no, sa kabanalan. May pagkakaisa itong lahat kasi pareho sila ng Lord, no, na sinasamba. Now, ito yung nakuha kong libro, mga kapatid, no, itong kay B.R. White. Ito talaga ay record sa
association noong 17th century. At sinabi dito sa ilang kanilang minutes, no, na pinaniniwalaan ng mga particular Baptists, because the relationship among individual churches to one another is the same. Pansin nyo? Is the same as the relationship among individual members within a single church. So all the churches of Christ, lahat ng mga lokal na iglesia, form one body, the universal church, no? Under Christ as their head. And in the same way that individual members form one local church, kagaya natin, di ba? Ang bawat membro dito, when they are taken together as one, as aggregate, pag pinagsama-sama mo yan, magko-covenant yan at mga kabuo ng local church. So in the same way, ang mga churches din na na-plant dito sa Pilipinas, Calabarzon, pag marami ng mga churches dito na pareho ng paniniwala natin, we form also a body, which is an association, no? Para magtutulungan. Kasi ang mangyayari, pag walang association, let's say, nagkasakit yung pastor doon sa kabilang church, no? Nawalan sila ng pastor, prone yun na mawala na yung church, ma-dissolve na, di ba? Pero kung may association, may tutulong sa kanila, right? Yun yung napag-aralan natin last time. So, ngayon, parang ganito yun mga kapatid, no? If you see the illustration, no? Universal body of Christ, no? Merong manifestation yan, dalawa. Local church, ang relasyon ng local church sa kanyang member, covenantal, right? So, ang relasyon din ng association o yung translocal body, yan yung association, yung samahan ng mga iglesia. Ang relation din niya sa kada church ng PRBC, STRBC, Trinity Bible Church, tipanan din. May covenantal relationship, no? At ang covenant, mga kapatid, tipanan, para yung kasal, di ba? Merong stipulation, what to do, what to avoid, what to expect from one party, no? May responsibility ang each party, right? So, ganon din yung association. So, nakita na natin ano yung responsibility ng association sa church last time, no? Ngayon, pag-usapan natin ano naman yung relationship ng church sa ano yung responsibility or duty man lang ng church sa association. But before that, ito yung main teaching, no? Huwag nating kalimutan, ang tungkulin ng mga lokal na iglesia sa kanilang association ay tumutugma sa tungkulin ng isang individual na kasapi sa kanyang lokal na iglesia. So, what is your responsibility to your local church is similar to the responsibility ng iglesia sa samahan, sa association. At linawin natin to mga kapatid, no? First, ito yung duty natin. Kailangan natin tong gawin, no? As member ng association, number one, a local church na membro ng association is bound to acknowledge all the member churches of association as true church. Meron tayong pananagutan, ang bawat kasaping iglesia na kilalanin ng iba pang kasaping iglesia sa association bilang mga tunay at lehitimong iglesia ni Kristo. So, hindi natin pag-iisipan yung mga member ng association na mga hindi valid na iglesia, no? Na, for example, may diniscipline sila doon. Nireport nila sa association. No, yung diniscipline nila, in-excom nila, for example, pumunta sa church mo, sasabihin mo, hindi ako naniniwalang valid yung pag-excom sa'yo. Tatanggapin kita. Pag tinanggap mo yun, mga kapatid, no, diniscredit mo na yung authority or legitimacy ng other church na nag-excom, no, na nagdesisyon nito. For example, meron din silang tinanggap na miyembro. Para sa'yo, ititreat mo na unbeliever yung tinanggap nila. Kahit ayaw mo doon, kadebate mo yon sa Facebook or whatnot, the mere fact na member siya ng isang church, no, at kasapi sila sa association, dapat bound ka sa tipan mo na i-acknowledge talaga na sila ay tunay, no?
nalihitimo yung mga membro nila. Kasi yun yung part ng requirement sa atin, no? Mapa STRBC, PRBC, TBC, we consider them as a legitimate churches much as they consider us as legitimate churches din, no? So, that's number one. At ano bang basis natin for that, Brother Jess? Pansin mo sa lokal na konteksto, sabi ni Pablo sa 16:3 ng Romans, greet Prisca and Aquila, my fellow workers. In-acknowledge niya na fellow workers in Christ Jesus. Greet Rufus, chosen in the Lord. Pansin nyo, si Apostle Pablo, in-acknowledge niya yung mga member ng iglesia, right? May pagkilala siya. So sa association aspect, ganun din, no? Atin din sa pagkaparehong prinsipyo sa pamamagitan ng pagkakatulad ay naaangkop kung paano kinikilala ng isang kasabing iglesia ang iba pang mga iglesia sa samahan. So we acknowledge, okay? Acknowledge natin na sila yung mga lehitimo, valid churches, lahat ng mga member. Pero kung ang association nagtanggap sa membership ng association ng iglesia na heretical, nako, aalis na po tayo sa association, no? Hindi po tayo nakikipag-isa sa isang association na tumatanggap ng miyembro na hindi po nagtuturo ng gospel. Okay? So, makipag-member lang tayo sa association once they are in step with the gospel. Number 2, meron pala ditong record talaga, no? Nangyari ito doon sa Morton, no? Mga Baptist, particular Baptist sa Morton, sinabi talaga nila mga kapatid sa kanilang minutes, no? We do therefore according to the will of God, clearly appearing in His Word, with true thankfulness unto Him. Pansin nyo, mali-mali pa yung spelling nila ng English nila nung time na yun, no? For His grace, meron, mutually acknowledge, walang iyong acknowledge nila mga kapatid, no? Each other to be true churches of Christ, no? So there is a mutual acknowledgement, no, that we are churches of Christ. Kaya yung mga churches, mga kapatid, na ayaw na nilang mag-practice ng mga ng biblical na mga practices, pwede siya i-disfellowship ng association. Ayaw nyong sumunod sa tama, i-disfellowship namin kayo, hindi kayo sumusunod sa biblical discipline, tanggal kayo sa association. Now kayo, iiral kayo dyan na church, pero walang ibang churches mag-a-acknowledge sa inyo na tunay kayo. Kayo lang, no? Mananagot kayo sa Panginoon. So, ganun yung ginagawa ng association, no? Kung merong mga, for example, hindi na may membro ang isang iglesia sa, for example, sa TBC, na may ginawang, for example, kasalanan. Let's say, ang deacon nila, no? Nagnakaw talaga, for example man lang, no? Hindi ito totoo, ha? Example lang. Tapos, habitual na ginagawa. Walang disiplinang ginawa ang TBC, no? Nung nalaman ng association yon at may proof, no? Pwede namin i-disfellowship ang TBC, mga kapatid, no? At hindi namin siya kinoconsider na kapareho namin ng prinsipyo. So, mahirap yun pag ang church walang association. Imagine mo, walang uma-acknowledge sa'yo. Nalihitim mo ka na iglesia ng Diyos, no? So, dapat merong tinatawag na acknowledgement, no? In each churches. So, ano yung implied na etiquette? Ano yung ethics na or mga gawain na angkop, no? So first, pagkilala natin na ang kanilang gospel, ordinansa ay valid. Number 2, pahihintulutan natin ang pulpit sharing sa pagitan ng mga kasaping iglesia kung may umiiral na particular na pangangailangan. Kaya ina-allow na natin yung pulpit sharing. Meaning to say, nag-i-invite tayo ng mga preachers. So mas mainam na in-invite natin yung member ng association, no? So may pulpit sharing na mangyayari kasi hindi na natin dinidiscredit yung mga preachers nila, no? Kasi kine-consider natin that this preacher came from a legitimate and valid church. So
okay na imbitahin natin sila sa ating iglesia. So, yun yung pinaka-proper. Pero walang masama, no, na doon sa ibang association tayo mag-invite, no? Pero mas proper lang siya, mas maganda kung kilala talaga natin, no? Yung mga preacher, hindi yung parang sino ba to, tagasan ba to preacher natin, no? So unlike sa association, kilalang kilala. Kasama sa meeting, alam natin yung mga theology, may confidence tayo na hindi malilin lang yung flock, no, ng Panginoon, no? So next, igalang at pahalagahan ang disiplina ng iglesia na maayos na ipinapatupad ng isang kasaping iglesia. Kung tama naman yung proseso nila ng pagdisiplina sa isang miyembro nila, huwag mo pong tanggapin agad-agad, no? Dapat, kung tayo church, member natin ng may ka-association tayo na dinisiplina namin si ganito, si ganyan, magsasubmit yan ng letter doon sa association para i-warn ang association na, hey, excom ito ha, huwag niyong tanggapin ito sa inyong membership. Kasi pwede kayong maging partaker sa uncleanness, no? Pagpapartake nyo to sa Lord's Supper, na ako, ang Lord's Supper pa naman, no, it is a sacrament of communion, na kaisa kayong lahat, no? So pag may invite lang, ibibigay lang nyo lang yung bigla yung Lord's Supper sa mga hindi karapat-dapat, nako, mananagot po ang purity po ng iglesia, no? Ang at stake. So, ang gagawin dito, pahalagahan mo yung disiplina ng ibang church. I-consider mo yun na valid, no? Huwag tayong magpa-pretend that we know better than those church na nag-discipline. Kasi, mas kilala nila yung tao na yon kaysa sa'yo. Okay? Ilang taon nilang nakasama yon. At ang daming membro nag-vouch noon na excom talaga itong taong to. So, dapat hindi po agad-agad tatanggapin, no? I-require natin. Meron kami member before sa Grace Rains Reformed Baptist Church sa Cebu. Tumakas sila sa discipline, no? Pumunta sila doon sa ibang church. Now, ngayon, yung ibang church ay may samahan doon sa aming church. Ang ginawa ng church na yon, we will not accept you in our membership. We urge you to reconcile with your church. Kasi na-found out din nila na tama naman yung proseso ng pag-excom nito, be reconciled to your church. Bumalik siya sa church namin, and what happened is, naging matagal pa siya na membro. Until now, membro pa din, no? Na-reconcile talaga. Pero kung ang church tanggap lang ng tanggap, kahit dinisiplina na ng ibang iglesia, ang cases niyan, tendency niyan, since nakatakas ako sa discipline ko dito sa previous church ko at itong church na to, pag nagkasala ako, magja-jump naman ako sa ibang iglesia. Ang hirap, di ba? Kung walang mutual acknowledgement sa validity ng bawat iglesia. Ngayon, iwasan ang pangangalap ng mga kasapi mula sa isang lehitimong iglesia patungo sa iba. So dahil uso talaga itong tinatawag na proselytization, no? Kita mo yung membro na good standing na sa doon sa isang church, no? Huwag na po nating akayin na dito ka na sa amin, mas maganda dito sa amin. Hindi. Ang inaakay lang natin na magpa-member sa atin, mga kapatid, yung mga wala pang iglesia o yung wala sa reform, no? Para mas lalo silang mag-grow. Pero kung may reform church na siya, mga kapatid, huwag na natin siyang i-entice na maging kasapi ng church natin, no? Irespeto natin yung other church, no? For example, napansin mo yung other church na yon, no? Let's say, for example, no? Ang covenant theology niya, iba yung covenant theology ng pastor na yon. Let's say, ang covenant theology niya ay classical. Ngayon, yung mga member niya, mga federalist. Ngayon, ang view mo, federalist ka. Aba, dito na kayo sa aming church kasi federalist ako. Federalist kayo. May pagkapareho tayo ng doktrina. So, dito na, bawal po yun, mga kapatid, no? Unethical po yun, no? Hayaan mo na dyan sila magstay kasi valid church naman yan, legitimate church, no? Not unless abusive church
yung kanyang napuntahan. Doon mo lang akayin. So, doon pa din, no? Respeto natin yung bawat iglesia. Clarification, no? This does not mean that a member church is forced to fully agree to another member church in every secondary doctrine. Porque ba member tayo ng association, dapat ba nating agreehan lahat ng mga doktrina ng mga member na doon? Hindi po. No? Pwede tayong mag-disagree. Kaya merong fraternal discussions doon sa association eh. Alam mo ba ano nangyari dito sa social media? Imbes na yung mga differences ng church, pag-usapan doon sa association, ang ginagawa ngayon, pinag-uusapan sa social media. So, ang nangyari, away, no? Nakikita ng mga member, ito palang nuldi pastor, mali si pastor dito. Tapos, nagkagulo-gulo na yung mga bawat churches kasi may na-discover sila mga doktrina na iba sa tinuturo ng kanilang simbahan. Hindi kasi proper avenue itong social media. Ang proper avenue dito sa association. Kaya kung may doktrina na pagkakaiba, eschatology, covenant, or whatnot, ang mga messengers, doon nila i-open. Doon sila magdebate, mag-discuss sa association. Mas beneficial pa yun, mga kapatid, no? Kaysa makikita ng mga tao yung mga unhealthy na mga discussion. So, there is still room for fraternal admonition within the association meeting. Kasi alam niyo ba, mga kapatid, sa social media, hindi tayo nagpapatalo. Kahit mali tayo, kasi may nakikita ng mga friends natin na na-correct tayo eh. So, panindigan talaga natin yung mga mali natin na paniniwala. Hindi. Sa association, mga kapatid, since kayo-kayo lang, di ba? Mga kapatid kay Kristo, walang makita sa inyo kung sino may mali, sino hindi. So, makikita mo doon na may willingness ang tao na magpa-correct. Okay? So, safe place ang association, no? Hindi mo kailangan mag-agree lahat doon. So, ang punto, hindi nakikipag-ugnay ang isang lokal na iglesia sa mga itinuturing na false churches o lumilihi sa pananampalataya. Ang ating pakikipag-isa ay pakikipag-isa sa mga lehitimo na churches, no? At from there, pwede na tayong maka-acknowledge, no, sa mga member churches na sila lehitimo at valid. Now, may pangalawa, itong communion, ang pakikipag-isa. Ang tawag dito ng mga particular Baptist, to hold firm communion daw ang tawag nila dito, mga kapatid, ng mga particular Baptist. So, ito yung pangalawa. We have this duty-bound tayo to hold firm communion with the members of the association. Okay? So, it is one thing, no? It is one thing, mga kapatid, na ina-acknowledge mo yung other church na legitimate at valid churches, no? But it's another thing na meron tayong firm and close communion with them. Okay? Na magiging close tayo sa ibang mga iglesia. Napansin ko mga Baptist, mga kapatid, hindi tayo ganun ka-close, no? sa isa't isa. Dapat sa association, meron tayong mutual closeness. Meaning, holding firm communion, ang ibig sabihin po dito, mga kapatid, ang individual na mga iglesia, expected sila na mag-maintain nila yung strong, aktibo, mutually supportive relationship with one another, grounded in their shared identity as true churches of Christ, no? Kasi kung may ma-install dito someday na pastor, we don't know sinong God's will, no? Ilagay ng Panginoon dito, dapat i-encourage ng iglesia na makikipag-ugnayan talaga in a close relationship with other churches. Kasi may mga tendencies na, especially single pa yung pastor, no? Isasarilin na lang niya yung mga depression, yung mga discouragement niya, disappointment niya. Unlike doon siya sa association na may masabihan siya, may encourage siya kasi napagdaanan nila yung napagdaanan ng isang pastor, no?
Ang usually naririnig ko, ang reason ng mga talaga nagpapadown sa mga pastor, yung ini-encourage nila to do this, yung kanilang mga member para sa, kasi nakikita ng pastor na yun yung tama. Pero yung ang mga membro na mga apathy, meron silang wala silang interest na to go that way, sumunod. Nanghihina mga pastor no, nandidiscourage sila. Kaya ikinukwento nila sa iba doon sa association, na-encourage sila doon, no? Na nagbibigyan sila ng wisdom kung paano pala i-handle tong mga ganito. Yung parang hindi believe sa akin yung mga membro ko, iba yung believe nila na pastor. Minsan, isa yun sa case na parang underappreciated, no? So, doon mga kapatid, may mga talaga na pastor, mga mataas na experience na nabibigyan sila ng wisdom. So, responsibility natin not only i-acknowledge ang mga churches, but also to have a close relationship with them. Holding firm communion. Sa John 17:21, prayer ito ni Kristo, mga kapatid, that they may all be one. Na sila'y magkakaisa. Prayer niya ito sa Father. Ang John 17, priestly prayer niya yan, no? Implying pala, bakit niya pinipray ang unity ng mga churches? It presupposes na tayo talaga, bound talaga tayo mag-divide. Ang mga churches ni Christ, in small matters, naghihiwala yan, no? Kaya pinipray niya na tayo magkakaisa. And just as you, Father, are in me, and I in you, that they also may be in us. So, ang unity nga ng mga churches yung unity ng Ama at ang Espiritu Santo. Unity ng Trinidad, di ba? So, dapat, ang best expression nito, local church, at pangalawa, yung association. Ang ating relasyon sa iba't ibang mga iglesia. Pansin nyo si Silas o Silvanus, no, isa lang naman yan. Nagtatrabaho siya, he's working with Peter, and at the same time, he's working with Paul. His responsibility is not only to his local church, but to the Catholic Church, to the universal church, doon sa association, mga kapatid. So, ganun nawa tayo, no? Hindi lang natin iisipin ang responsibility ng iglesia dito lang sa atin. Primarily ito, mainly ito yung atin, no? Pero may responsibility din po tayo doon sa association or sa translocal na body. So, the duty of fellowship, mga kapatid, no? So, sabi sa Hebrews, di ba? Local church ito, no? Ang konteksto nito, no? Na let us consider to stir up one another, mag-encourage tayo sa isa't isa, not neglecting to meet together. Di ba may utos para sa atin? Utos to ng Diyos na huwag nating i-neglect ang Sabat. Kasi dito sa Sabat, sabi dito mo ma-encourage yung isa't isa. At dito mo siya matutulungan na mag-grow sa love, sa good works. Okay? In the same way, if it is needful dito sa church, no, na merong fellowship na ganyan, no, na-attend talaga tayo kasi yung pag-attend natin, alam natin, nakaka-encourage to sa iba. No? Nakakatulong tayo sa kanilang sanctification, na-attend tayo. In the same pattern, ganun din po sa association. No? Just as non-negotiable duty ng church na hindi i-neglect ang fellowship, so each member church in the association must see the duty to make fellowship with the same regard. Kaya meron din tayong monthly meeting, no? Pero kung may mga emergency pa naman, kung wala pa talaga tayong representative na able, okay lang naman yon, no? Hindi naman tayo parang legalista na dapat kung wala, i-disfellowship namin kayo, wala naman pong ganun, no? Ang association, pinaka-understanding yan, no? Mga kapatid, no? Pero dapat, no? Sana makita natin na may duty din tayo doon, no? Na may representative tayo dapat doon na regular na umaattend, no? So, malinaw yon na dito sa association records naman, mga kapatid, no? Sinabi nila dito, the duty of fellowship both within individual congregations
and between congregations was regarded of immense importance. So napakalaking halaga ng mga churches na mag-fellowship, no? Pero sa culture dito, sa Baptist dito sa Pilipinas, mga kapatid, hindi pa ito na-foster, hindi pa ito na-develop, no? Pero it's not too late. Para mas maging healthy tayo na church, mas magkaroon tayo ng fellowship, no? Duty to have fellowship with other churches, no? Possibly nga, hindi nyo pa kilala yung ibang mga doon sa ibang churches, mga kapatid, no? Ay understandable naman, hindi nyo pa naman naintindihan itong association before. Pero ngayon, dapat we seek to have fellowship with their members, with the other churches, na maging close tayo, no? Sa kanila. And someday, baka itong church na ito mag-host for the first time ever ng Teo Talk, mga kapatid. But of course, the finance will go from the association, no? So, sana maka-host din tayo para sila maimbitahan natin dito sa atin. Makahanap tayo ng place, no? Para fellowship din with one another. So, obligation to have fellowship, obligation to warn. Okay? Sabi dito sa Biblia, di ba sa church discipline, Matthew 18, church discipline ito, kung hindi daw after mong nirebuke ang taong nagkasala, if he refuses to listen to them, inform mo na yung church, right? Then the church will know about the matter, right? True yan sa discipline, no? Sa restoration, true din, no? Sabi dito, for such a one, this punishment by the majority is enough, so you should rather turn to forgive and comfort him. Sa restoration naman, true din, no? Na alam ng church at babaguhin nila yung pakikipagtungo nila sa taong na-restore. They have to forgive, right? So just as it's true in the local church, dito din sa association, this implies that all the members of the church are informed about the discipline and restoration. For example, may kapatid tayo dito na excommunicate, no? Bound tayo na i-inform ang association para yung mga iglesia nila doon mawarningan, no? Hindi mag-hop around yung taong na excom from one church to another. Hindi din sila basta-bastang tatanggap kasi ang akala nila, kung hindi mo in-inform kasi, possibly mawala yan sa church nandito, pupunta yan sa ibang church, ang gagawin nun, dahil wala silang alam na na-excom itong taong to, pinapapartake nila ng Lord's Supper ill-knowingly. So ang nangyari, pag pinartake nila, may unclean doon na hindi worthy to partake the supper, kumain siya ng supper, na-defile na yung buong iglesia. Yung purity ng iglesia. Hindi na na-safeguard yung table. Okay? So the whole leaven it the whole lump, mga kapatid, no? So, kaya mahalaga na mag-warning, no? Mag-inform tayo na our local church has excommunicated on this basis. Magmi-meeting pa yung mga association. Tatanungin ka pa sa proseso kung tama ba yung pag-process nyo ng excommunication, no? May mga ganun pa. So, kung ma-fulfill na satisfied sila na tama itong kanilang proseso, so, mahalaga. Pero kung ang na-excom, na-restore, nag-repent, no? Bound din tayo na i-inform ang association na na-restore na si kapatid. So, ang kanila ding pakikitungo dito sa taong ito, mababago na din, no? So, basic yan, no? Nandito sa record nila mga kapatid, no? Ito ay parang kinuha ko lang ito na idea sa association records mismo. Sabi dito, if any person be excommunicated by a church, no? The said church shall give notice of his excommunication. Napansin nyo? Magbibigay ng notice and the cause thereof to the church or churches near adjacent or to which he is likely to repair. So, i-inform ang mga churches. Thirdly, that in the case of the excommunication of any person be so certified and he be afterward received again upon repentance, pag tinanggap na din siya sa repentance,
then his repentance and receiving again shall be as far certified as his excommunication. I-certify natin, no? Na ito ay na-restore na po. Kaya anytime po na kung mag-transfer man siya ng membership, pwede po siyang tanggapin ninyo. Di ba? Ganon yung ginagawa natin, mga kapatid. So, the duty to exercise care. General command ni Lord sa bawat miyembro ng iglesia to love one another, no? This is a new command, this a new commandment that you love one another. By this all people will know that you are my disciples. Na nagmamahalan tayo sa isa't isa, no? In the same way, ganun din po sa association. We should love each member church doon sa association. So the care and love manifested by one member church to another in the context of associations marks them as true churches of Christ. Kaya yung need natin, for example, may need tayo na church na hindi natin kaya, huwag po tayong mahiya na ipaalam sa association kung ano po yung need natin. Para sila din magkaroon sila ng pribilehiyo na ma-express nila yung love nila sa'yo. At kung may ibang church na may need, no? Privilege din natin as church, no? Na ma-express din natin yung pag-ibig sa kanila sa pamamagitan ng pagtulong, you don't know, financial or other preachers na mag-preach doon, di ba? Makakatulong tayo. So, nasa records pa din nila, no? May basis tayo nito. Wherefore, we conclude that every church ought to manifest its care over other churches as fellow members of the same body of Christ in general. Do rejoice kung magkakaroon sila ng, may report no, na nagkakaroon sila ng malaking building at dumami yung mga members sila, nadagdagan sila ng pastor doon. So, i-express talaga natin yung kagalakan natin na natutuwa tayo sa victory na kanilang na-achieve. Pero kung sila namatayan din, or may losses na nangyari sa kanila, na-divide yung church nila, tayo din will be there at iiyak kasama nila. No? I believe some of you visited nung namatay yung member ng association natin, si Pastor Fidel, mga kapatid, no? Isang nakakalungkot na pangyayari. And I saw many of you visiting there, no? Pinapa-express ng PRBC ang kanilang pagsama sa kalungkutan ng pamilya ni Pastor Domingo, no? So that's how we should share, no? And we give money to them, no? Magbigay ang association, nagbigay ng halaga. Natanong ko din yung association sa kabila, nagbigay din sila ng halaga ng reasonable amount para pagtulong sa mga pamilya na nawalan ng asawa, di ba? So that's a act of love. At consult and consulting, no? May command sa Bible na submitting to one another out of reverence for Christ, na hindi natin i-treat ang bawat isa sa atin na mas matalino pa ako dyan, mas magaling pa ako dyan, no? But to submit one another, papakinggan natin ang bawat isa. Kasi kahit gaano kasimple ang member dito, mga kapatid, no? You can always learn something from that member, no? So in the same way, meron din tayong mutual subjection, no? Magkaroon tayo ng humility, no? Na makinig sa mga advice ng mga churches, mga kapatid, no? Hindi natin titingnan yung sarili natin na self-sufficient. May sarili tayong pag-iisip, yes, no? Pero i-consider din natin yung wisdom ng iba, no? That's how we should do. Magbibigay din tayo ng suggestion sa kanila o recommendation, makikinig din tayo, no? So, the ways in which, sabi ni Ian Birch, the churches in association might be helpful to each other was set out in 5 articles. Ang number 1 dito, giving advice in matters of controversy
which one particular church could not settle alone. No? So ang mga church talaga, darating talaga sa panahon na, for example, may dalawang pastor. Let's say, nagkabanggaan itong dalawang pastor sa doktrina, tapos may nagsasabi, I am of Apollos, I am of Paul. Ngayon, kung ang church hindi nila kayang isettle yung matter na yon, no? Kailangan nila ng advice ng association, no? Doon dalapit ang iglesia. Magmi-meeting yan para ma-settle tayo. Let us go to the association and ask someone to mediate. Hindi lang mag-mediate, no? Arbitrate din. Kasi ang mediator, para ka lang, kung mag-mediate lang, baka ang ibig sabihin doon, nakikinig ka lang. May nakikinig lang sa inyo. Pero maganda din na may magsasabi ng kanyang opinion na sa tingin ko, ito po yung tama. May mali po siya, pero siya po yung nasa tama. Di ba? Para magkaroon talaga ng conflict resolution, mga kapatid. No? So, the duty to attend the stated meeting, every church members takes it the responsibility to attend regular stated meetings, so this commitment is to be mirrored. Isasalamin din po natin ito sa association. No? Si Deacon Benji is good naman, no? Na nag-a-attend naman siya doon sa, praise the Lord for that, no? Sa mga association. So, responsibility yon mga kapatid natin doon. Okay? Alam mo ba mga kapatid, I think this is the last part. Dumating sa punto na ang mga taga-association na-disappoint sa other church. Kasi sila ang layo-layo ng tinravel nila. Pero yung ibang church member ng association, hindi man lang dumalo. Parang you are hurt, na-hurt din yung ibang mga churches, no? So, sabi dito, that your messengers also should here have met us and joined with us. We could not but write a few lines unto you to acquaint you with the grief of heart in us. So, nasad sila, nalulungkot kasi you are expected to be there. No? Kasi may covenantal commitment kayo mga kapatid eh. And to steer you up to think of your ways as to this particular, as that you may not hereafter also show the like slackness. So, sabi niya, some of us, marami sa amin, come hither from remote places. Galing kami sa mga malalayong lugar, nagta-travel para mag-meeting. And it troubled us, it gives us trouble to see ourselves thus deserted and our travail in a great measure made prostrate. Parang hindi man lang kayo umattend doon. May pareho tayo, may mga responsibility tayo doon, pero hindi kayo pumunta. Kami ang layo-layo ng travel namin from Alitagtag no nag-travel. Tapos pagdating namin doon, ang mga malalapit, hindi man lang pumunta. So, hindi po ganun dapat, no? So, dapat makita natin ang need na mag-a-attend. Okay lang kung reasonable na na hindi mag-attend sa association. So, point, by acknowledging the truth of the union of each member church with Christ implies the duty of every member church to live in communion with one another in the association. So, conclusion natin, the responsibilities and duties of a member church to its association, rooted po ito sa biblical principles, no? Nakita natin na may mga text tayong ginamit, no? We are talking about sa pagkakatugma between local and translocal churches or association. Demonstrated and confirmed, hindi lang siya biblical na principle, no? Confirmed by the historical practice of the 17th century particular Baptist. So, our practice association, biblical and historical, mga kapatid.